So today, mag-a-update tayo tungkol sa aming aircon na binili namin siya last 2021 ng April. 3 years ago, 1.5 HP D-Smart na inverter aircon ng Daikin. May naranasan kami na tulo sa aircon. Yung isang naglinis sa amin, gabi kasi yun nangyari. Tapos, gabi sila dumating, late na. Tapos parang nagmamadali lang, parang hindi umabot ng 1 oras yung paglilinis noon. Ang nangyari, after 3 months lang ng paglilinis na yun ay nagkaroon ng tulo sa loob ng bahay. Very siya, nakakainis. Kasi nga paggabi, ang lakas ng tulo. Tapos nilalagyan lang namin ng balde. So, yung pinalinis namin siya last November, nawala naman. Bali, ang naging assessment lang nun is hindi nalinis ng maayos nung previous na naglinis. Parang yung drain pipe niya may bumara. Kaya dun sa loob siya pumapasok. Di ba kasi diretso yan papunta dun sa labas. Naging experience namin. Sana hindi nyo din maranasan. Kaya mas maigi talaga na kapag may naglilinis is may nakabantay. Nung time na yun kasi parang hindi kami nakabantay masyado, wala yung asawa ko. Siya kasi normally yung nagbabantay. Tas yun yung nangyari, nagka-experience kami ng tulo sa loob ng aming indoor unit or yung evaporator. Sa ngayon, yung bill namin sa kuryente is mas mataas na. Dati kung 16 to 18 hours lang namin ginagamit. Ngayon, 20 to 20 hours na talaga namin ginagamit yung aircon. Tapos, di ba, alam naman natin na kapag summer, mas mataas talaga yung nagiging bill sa kuryente. Kaya ngayong February, March, April, medyo painit na talaga yung summer na papuntang, lalo na pagdating ng May, June. Yan, pinakamataas yan. Last year, yun yung pinakamataas namin na bill. Normally kasi kapag summer, masyadong malakas or mainit yung kapaligiran. Especially sa aming room, which is roof deck siya, tapos semento. Yung init talaga dun is malakas, lalo na pag summer. So yung ginagawa ng indoor unit natin is ina-absorb yung heat or humidity sa air ng room. Tapos nilalabas yan sa outdoor unit. Tapos minsan nga, natanong nyo din ba, paano pinapalamig ng aircon yung loob ng room? Lumalamig kasi yan dahil sa, yun nga, kinukuha ng indoor unit yung heat or humidity ng room para ilabas dun sa outdoor unit. Tapos meron din kasi yung refrigerant or yung brand name yan is Freon na chemical yan. Yan yung nagfo-flow or messenger sa outdoor tsaka indoor unit. So sa likod, di ba napansin nyo is nagbubuga siya ng mainit na hangin. Dun kasi nangyayari yung compression ng Freon or yung refrigerant. So malakas na temperature or pressure ang ginagawa dun. Tapos sobrang init. Tapos magfo-flow siya papunta dun sa indoor unit. Pero bago yan dumating dun is dadaan yan sa regulating valve. Parang yung area niya is malaki to maliit. So after nung maliit na area, nagiging malamig. Nagiging malamig yun. Di ba mainit? Tapos pag biglang bababa yung pressure or temperature, liliit kasi yung area na dadaanan niya dahil may regulating valve. Doon pagpasok niya sa indoor unit, yung coil doon, nagiging malamig. Tapos may fan din kasi yun pa buga paloob. Sa law of thermodynamics nga na yung hot air pupunta sa cold air. So, ang nangyayari, yung init na nasa loob, kinukuha paloob dun sa evaporator. Tapos doon, papasok dun yung mainit tsaka humidity. Tapos, at the same time, may fan din kasi yun, nagbubuga yun ng malamig. Dahil dun sa coil nga na nasa indoor unit. Nangyayari yan dahil sa refrigerant or sa Freon. At the same time, yung system ng indoor tsaka outdoor unit. Minsan, di ba marinig nyo na sasabihin na yung Freon or yung refrigerant is nagli-leak. Kaya nauubos siya. Kaya hindi na lumalamig. Kasi nga, yung refrigerant pala ubos na or yung Freon. Normally, hindi naman talaga yan siya nangyayari kapag walang leak. Minsan, may mga naka-experience na sinasabing ubos na daw yung Freon, ganyan. Pero hindi pala. I-check nyo or tignan nyo or itanong nyo talaga sa naglilinis. Pero hindi naman lahat ng naglilinis ay ganun. Yung iba naman talaga, nililinis talaga ng maigi yung aircon. After 3 to 6 months, pero pag may area na maalikabok like sa amin, pinapalinis talaga namin siya. Pinakamatagal na yung 6 months. Dapat kasi 3 to 6 months or 3 to 5 months, ganyan, ipalinis ang yung aircon para din tumagal yung service niya. Inaalagaan mo yung isang bagay, tumatagal siya.
yung bill namin, nagre-range pa rin yung per hour to 1.81 to 3 pesos per hour. Depende kasi yan sa kung sobrang init or maraming tao na nasa loob or direct sa sunlight. So, meron akong mga videos pa about Daikin D-Smart 1.5 HP aircon na mga update. Nandun yung mga ibang discussion na hindi natin na-tackle today. So, yun lang muna for today. And huwag kalimutang mag-subscribe para i-support yung aking channel. Comment nyo din guys kung anong naging experience nyo, kung yung naranasan nyo din ba yung naranasan namin na tumutulo yung indoor unit. Then after cleaning, naging okay naman yung unit. So yun lang for today. See you again sa aking susunod na video. Bye!